Mayor Vico Soto, hindi nagpapatinag bilang alkalde ng Pasig. Ang alkalde na walang kinikilingan. Kaibigan ka man o hindi, kapag ikaw ay may kasalanan, ay tsak, hindi kanya palalampasin. Dahil magmula nung maupo siya, lahat ng mga korupsyon ay dahan-dahan na niyang inalis o nilinis sa kanyang pamamahala. Meron po akong dalawang kailangan sabihin. Yung isa, good news. Yung isa, hindi masyadong good news. Pasensyahan na po, hindi na para sa lahat ito, pero kailangan ko lang talagang sabihin. Unahin ko na po yung hindi masyadong good news, yung hindi magandang balita. Pasensya na po, hindi naman, siguro 1% lang sa inyo ang dapat makarinig nito. Ilan lang ang dapat makarinig nito, pero kukunin ko na yung pagkakataon ngayong flag raising ceremony para sabihin po ito. Last week, bukod sa sunog, may mga pangyayari pang hindi masyadong maganda. Meron tayong pinadampot, pina-entrap, pinakulong na empleyado ng Office of the Building Official. Dahil humingi po siya ng 15,000 at mukhang hindi niya first time ito gawin. Para sa kaalaman po ng lahat, yung tao pong ito, kaibigan ko. Kaibigan raw. At mismo siya pa ang nagpapasok sa City Hall upang magkaroon ng trabaho. Ako po sa kanya, ako po nag-recommend sa kanya na ipasok siya sa City Hall. Pero pinapatunayan natin, pinapakita po natin sa lahat na walang kaibigan dito. Pag may ginawa kang krimen, pasensya na, 4 years ko na po winawarningan ng mga empleyado natin. Mula sa lahat lang, lalo na client-facing natin. 4 years na naman ako nagsasabi. Na talagang maghihigpit tayo. Hindi naman siya yung una din na na-entrap at napakulong. Pero baga, tama na. Huwag po ninyong kalimutan, hindi po ako normal na mayor. Hindi politika ang tinitingnan ko. Ang tinitingnan ko, but hindi rin ako interesado sa mga achievements ko, ganyan. Hindi ako masyadong concerned dyan. Ako naniniwala ako, doing ko ang trabaho ko araw-araw. Darating rin yung mga achievements na yan. Darating rin, pero hindi ko yun iniintindi. Ang goal ko lang, at kaya ako tumakbo bilang mayor, at kaya ako naging mayor, at kaya ako tumakbo ulit ng second term para mayor, dahil ang pangarap ko, ang goal ko dito, ay pagkatapos ng term ko, kung maka 3 terms man ako, bahala na ang Diyos, pero pagkatapos ko bilang mayor, mas maayos ang iiwan kong LGU. Ayon pa kay Mayor Vico Soto na gusto raw niyang baguhin ang sistema na bulok na pamamalakad, which is ang korupsyon. Mas mahirap nang maging korap. At tandaan po natin, ito yung lagi natin sinasabi, hindi tayo bara-bara kumikilos. Meron tayong political science student ako, may theory of change tayo, na gusto natin, unti-unti natin baguhin ang hindi lang LGU, kundi kultura natin bilang mga Pasigenyo at bilang mga Pilipino ang binabago natin dito. At aniya, kahit sino man ang upo bilang alkalde, ay kultura na raw talaga itong pamamalakad sa pagiging korap ng ibang mga opisyales. Yung korupsyon, sa totoo, kahit palitan mo ang mayor, kahit maayos, konsehal, lahat yan, ang totoo po niyan, naisa kultura na po. Nasa kultura po natin yung mga korupsyon na yan. Ayun nga, lagi kong ginagamit na example pag nagsasalita ako sa mga paaralan, sa mga school, mga pamantasan. Lagi kong ginagamit na example, pag nagmamaneho ka, pinara ka ng traffic enforcer, ano una mo may isip? Ayaw mo man aminin o hindi, pero gawin mo man o hindi, sana hindi natin ginagawa, pero gawin mo man o hindi, papasok sa isip mo eh. Abutan ko na lang kaya yung enforcer para hindi ako tikitan. Totoo yun, aminin natin o hindi. Pero bakit ganun? Kasi na-institutionalize, na-isa-kultura po yun sa atin sa Pilipinas. Kailangan aminin natin. Ang first step para ayusin ang isang problema, aminin na nandun yung problema, i-acknowledge yung problema, at i-address yung problema. Walang problema na naayos na nagbubulag-bulagan tayo. At yung korupsyon sa pamahalaan, aminin din natin, hindi yan maayos sa loob ng 1 taon, sa loob ng 4 na taon, sa loob ng 9 na taon. Generational po yan.
Pero sana, habang tayo po ay dumadaan sa mundong ito at dumadaan sa lokal na pamahalaan ito, gawin natin yung part natin para may urong ng konti yung kultura natin. Yung hindi magagandang kalakaran, ay urong lang natin ng konti. Success na po yun para sa atin. At sa mga kawani po natin na gumagawa pa rin ng mga kalokohan, ako proud ako sa ating lokal na pamahalaan. Kasi totoo naman na kahit i-acknowledge natin o hindi, ang totoo po niyan, yung mga lumang kalakaran na hindi maganda, yung mga corrupt practices, karamihan naman po talaga ay tumigil na. Karamihan sa mga empleyado natin ay aligned dun sa mga prinsipyo natin ng mabuting pamamahala. Meron tayong mga example. Sa bawat example natin na may humingi, may tumanggap ng lagay, sa totoo niyan, si PDO natin, kahit naman mga Office of the Building Official staff natin na iba, ang dami ko na rin narinig ng kwento na inalok sila, inabutan sila, tinanggihan nila. Ang dami na rin yung kwento. May mga empleyado tayo na pag sinabing no contact policy talaga yung pinapatupad. Kaya proud ako sa ating mga kawani. Siguro, karamihan, ganun na po ang ginagawa. Pero may ilan pa rin. Bukod po dun sa nahuli nung nakaraang linggo na tumanggap. Actually, 10,000 na lang yung tinanggap niya. Nakipagtawaran pa 15,000 yung una niyang hiningi. Tinanggap niya para kakapalit daw ng pirma ng Office of the Building Official. So, nahuli siya. Tinanggap niya yung 10,000. Hindi ko lang alam kung itutuloy ng complainant. Pero siguro naman, the fact na naaresto siya, napakulong ng ilang sandali, siguro malaking na yun sa kanya. Reminder po sa atin lahat. At meron po tayong ongoing case ngayon sa ating OGS at motor pool. Dahil meron pong kababalaghan na nangyari sa isang sasakyan natin, dalawang sasakyan natin. Hindi ko na muna papangalanan at na-endorse na naman po natin yan sa legal, attorney, na-endorse na po natin sa legal. Pakiusap lang sa legal, bilisan natin ng konti kasi kailangan ma-dispose na natin yung mga taong ito. Tingnan natin kung uubra yung criminal case, kung hindi naman, basta mawala na sila sa City Hall. Sawang-sawa na tayo sa mga ganito kasi nababahiran yung pangalan natin. Maayos ng ginagawa natin, 99% sa empleyado natin, maayos ang ginagawa. Kahit yung mga medyo gumagawa nung araw, tumigil na rin karamihan. Pero yun nga, may makukulit pa rin yung mga taga-OGS na yan, saka yung taga-motorpool. Halatang halata naman. Kaya, natin, hindi kayo. Kayo nga yung mga tumulong sa atin para ayusin to, di ba? Galit sila. Wala kaming ginagawa, Hindi kayo. Hindi ko nga muna papangalanan. Pero ang punto lang natin, at ito, nandito naman sila nandito naman sila. Kaya sabihin ko na, mag-cooperate na kayo sa investigasyon, baka hindi kayo makulong ng napakatagal na panahon. Titingnan natin yan bilang mitigating circumstance, ika nga, ng mga abogado. At baka pwede mag-compromise. Ibig sabihin, sige, aminin nyo na lahat, i-presenta nyo sa amin lahat ng ebidensya, sige, hanggang admin case na lang. Pero kung magmamatigas kayo, pag tatakpan ninyo yung mga ginawa ninyo, dediretso ko hanggang kriminal. Kasi halatang halata. Halatang halata yung ginawa ninyo. Para sa kaalaman ng lahat, ang ginawa po nila, meron kasing binili, meron tayong binili, para alam nila na alam ko. Kasi ako tahimik lang, pero pag tahimik lang ako, doon kayo matakot kasi inaalam ko talaga. Meron tayong sasakyan na binili. Kaso, ang problema, nung na-award na yung kontrata, ay obsolete na yung sasakyan. Wala nang available. So, nag-propose yung ilang tao sa end user natin na mag-change order na lang. Ang katakataka, dun sa request for change order, walang pirma nung pinaka-department head nila. So, dun pa lang, medyo red flag na yun. Tinignan namin, hindi pwedeng i-change order yan. Kasi, ibang item na yan Kung may konting pagbabago lang sa specs, pwede tayong mag-change order. Pero kung ibang sasakyan na siya, bawal po yun. Alam niyo naman yan. Matatagal na kayo sa gobyerno. Alam niyo, bawal po yun. Violation yun ng 9184. Hindi pwede yun. Ang nangyari pala, na-deliver na yung sasakyan, na tinanggap na yung sasakyan, nakapangalan na sa city government yung sasakyan. Hindi ko pa napipirmahan, walang approval yung change order. Paano nakarating yung sasakyan? Nag-imbestiga kami.
binili nila yung sasakyan gamit ang sarili nilang pera. Magkano yun, CA? Sabihin natin 600,000, more. Kung dalawa yun, so nasa more than 1 million pesos. Gumastos sila ng sarili nilang pera, binili nila sa dealership, finacilitate nila yung pag-deliver dito, hindi pa na-change, hindi pa na-approve yun, hindi pa na-change order. O ngayon, umiiyak yung, syempre, paano babayaran yung supplier? Ano yung agreement nila sa supplier? Halata naman. So, again, dun sa mga taong gumawa nito, yung isa, yung one syllable yung first name, hindi naman sa parang mag-blind item, pero syempre due process tayo. Itong tao na to, sa totoo, hindi ito yung first time na iniimbestigahan siya. Nakaswerte lang siya noong unang 2 beses kasi umatras yung complainant. Pero ngayon, matibay-tibay yung ebidensya natin. Kahit umatras pa yung complainant, kahit kausapin pa nila yung supplier o contractor, kahit kausapin pa nila, kahit mapaatras pa nila yun, wala na buo na yung ebidensya namin. So, mag-cooperate kayo, compromise tayo, hanggang admin case lang ipafile ko. Pero kung hindi, sige, hanggang criminal. Bisitahin ko kayo pag nakulong kayo. Anyway, yun yung hindi masyadong maganda. Again, karamihan sa inyo, hindi kailangan marinig yun. Pasensya na. Kaya magtatapos po ako. Medyo good news naman po. Isa lamang si Mayor Vico Soto sa mga huwarang alkalde na nagsisilbing tapat sa ating bayan at may malaking tsansa na tumakbo o mamuno bilang Pangulo ng Bansang Pilipinas. Nag-uulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita.